Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang expert na analyst kung saan ay siya po ay naniniwala na si XRP ay kailangan po niyang mag-defend yan or maging matatag yan laban dito sa Valhell. Tinatawag po niyang Valhell na presyong $0.55. Yan, para ito ay magpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa presyong $1.98. Ayan, binitin pa ng 2 cents. Magiging $2 na yan. 2 cents na lamang ay magiging $2 na. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, a prominent market watcher, Egrag, believes XRP needs to defend against a drop below $0.55, a level he dubs Valhell Gates on its journey to the $1.98 territory. Ayan po ulit si Egrag. Ayan, sikat na sikat talaga itong analyst na si Egrag at laging siya po yung talagang suki ng mga news outlet katulad nito, si The Crypto Basic. Ayan, siya po ay naniniwala na si XRP ay kailangan po niyang pigilan yung pagbagsak ng presyo ni XRP yan sa ilalim ng $0.55. Yan, isa po itong support line. Yan, $0.55 at kailangan po na manatili ang market price ni XRP sa ibabaw nito. Ayan, tinawag pa niyang Valhell Gates. Ayan, Valhell Gates, yung support line na ito na $0.55. Ayan, kung pag nagawa po ni XRP na manatili sa ibabaw ng $0.55 price level na ito ay ayan, mataas po ang kanyang posibilidad or meron po siyang kakayahan na akyatin. Yan, or akyatin or maglakbay patungo sa presyong $1.98. Ayan, at dito na po siya sunod na maglalaro. Ayan, Egrag disclosed this in a recent analysis of XRP's movements, building on a previous post he made about the asset's price action. In his previous analysis, the skilled chartist examined the short-term outlook of XRP as the bulls and bears battled for supremacy. Ayan, yung kanyang previous na analysis dito kay XRP ay mukhang may matinding labanan ang mga bulls at mga bears. Ibig pong sabihin nito ay nagko-consolidate or parang naglalaban yung mga buyers at saka sellers kung sino sa kanila ang mananaig at kung sino yung nanaig sa kanila ay ito yung magkakaroon ng control sa direction ng price market. Yan, ng market price. As of August, XRP changed hands at $0.5346 following the correction from the July 13 high of $0.9380. With a drop of the $0.53 price level, Egrag noted that the XRP had plummeted below a particular descending channel that formed as the asset dropped from the July high. Ayan, makikita po natin yung pattern dito, yung descending channel. Ayan, descending channel sa kanyang higher chart time frame. The analyst asserted that the drop to $0.53 marked XRP's bottom. However, he subtly emphasized that this was not a certainty, noting that a confirmation of this assertion would come up if XRP re-entered the descending channel and closed above the price of $0.60 and $0.67. Kaya yan, sabi po ni Egrag dito ay yung $0.53 ay ito raw po yung bottom price ngayon ni XRP. Ibig sabihin ay napakatindi po ang support line na ito. Ayan. Following Egrag's analysis, XRP continued to consolidate between $0.45 and $0.55, with the bears and bulls matching each other's momentum. Kaya ayan, ito po yung tinutukoy ni na presyo ni Ginoong Egrag dito, kung saan ay nagkakaroon ng matinding labanan
ang bulls at saka bears. Yan, dito po sa pagitan ng 0.45 at 0.55. Kaya yan, nagko-consolidate siya dito. Yan, at syempre, gaya nga ng sinabi ko kanina, kung sino yung mananaig sa buyers o tsaka sellers ay sila po yung magti-take control sa direction ng market price. XRP witnessed a breakthrough this month, closing above $0.71 on November 6. The asset registered impressive gains but is now facing a correction. Ayan. Noong November 6, umangat po siya dito sa $0.71 at nagbigay po ito sa atin ng magandang kita. Ayan, impressive gains. Pero hindi po siya nagtagal, hindi po siya nagpatuloy at bumagsak po siya para magkaroon ng correction. Kaya ayan, dapat masanay na po tayo na pagkatapos umakyat ng market ay asahan natin na magkakaroon ito ng correction. XRP's latest movements. XRP's latest analysis calls attention to the EGRAG's latest analysis calls attention to the declining value. Data from his chart confirmed that XRP had already re-entered the descending channel and towered above it amid the latest rally. As the rally progressed, XRP broke above a pivotal price level of $0.6003 station at FIB 0.382. Ayan, meron pala siyang binasag dito ang pivotal price level ng Fibonacci indicator, yung kanyang 0.8382. Kaya ayan, ito po yung kanyang chart. Ayan, ito, ayan, linagyan niya ng ayan, yung kulay yellow. Ayan. Ito po yung asan yung binasag niya. Ayan, ito yung kulay puti. Yan, kitang-kita natin dito 0.382. Ito po yung nabasag na Fibonacci level. Kaya yan, umakyat po siya. Yan, ito naman yung tinatawag niyang Val-Hell na support line. Yung 0.55 na ito, na presyo. Kaya ayan, umakyat po siya nung nagkaroon siya ng breakout dito sa 0.382 level ng Fibonacci. Umakyat po siya at nagkaroon po siya ng rejection dito sa 0.5 ng Fibonacci level. Kaya yan. Nonetheless, the ensuing correction briefly brought XRP back to this level. The bulls mounted a comeback, leading to a mild recovery, which has taken XRP to the current value of $63.53. However, EGRAG acknowledged that the bears are threatening to break below the 0.60 level and push XRP to a region he calls the Val-Hell Gates. Ayan, mukhang pababagsakin daw ng mga bearish yung market price ni XRP. Yan, at mukhang kung nabasag yung 0.382 na price level ng Fibonacci rito, ay mukhang babalik siya sa support line na ito na tinatawag niyang Val-Hell. At yan, ito na nga yung panghuling support line na ayon kay EGRAG, na kung pag nabasag ito ay ayan, babagsak si XRP. Pero kung pag mananatili ang market price ni XRP dito sa kanyang ibabaw, ay may pag-asa po ito na makabawi at magpatuloy sa kanyang pag-akyat patungo sa presyong $1.98. Ayan. The Val-Hell Gates rests at $0.55 level. A breach below this level could lead to further drops for XRP. Yan na nga yung sinabi ko kanina, kung mababasag yung support line na ito, ay mas lalo daw na babagsak ang market price ni XRP. EGRAG stressed that the asset needs to hold strong and record comfortably daily close above the level of interest. Meanwhile, XRP currently faces a 5.41% decline in 24 hours with a volume of $2.1 billion. Kaya ayan, kailangan daw pong manatili ng market price ni XRP dito sa ibabaw ng kanyang ng support line na tinatawag po niyang Val-Hell Gates para magawa po niyang akyatin ang presyong $1.98. And however, EGRAG suggests that XRP trades within a multi-year ascending channel. The trajectory of the channel leads to $1.9869 price for XRP. The last time XRP saw this price territory was during the meteoric surge in April 2021. Yan, ito po yung channel. Yan, multi-year ascending channel. Kaya yan, zoom in po niya at ayan, kitang-kita natin. Naglalaro po siya rito. Kaya yan, paakyat po siya. Ito po yung 1.98, yung yan, kulay red na linya, horizontal line. Yan po ang pwede niyang akyatin kasi resistance line po yata ito.
Ayan, tama, resistance line ito. Ito yung pinakamataas na pwede niyang akyatin. At medyo alanganin tayo kung pag umabot siya rito kasi medyo matigas ang resistance line na ito. Kaya yan ang latest na analysis ni EGRAG yan pagdating dito kay XRP, at masasabi kong ayan, okay naman po siya. Magaling naman po yung kanyang mga analysis. May maganda po yung kanyang mga basihan. Kaya ayan, sang-ayon din po ako sa kanyang mga analysis na inilalabas dito, ipinapahayag sa ayan. Kaya walang duda na talagang pinagkakainteresan ng mga news outlet yung kanyang mga analysis dahil ayan, maganda at talagang may mga basihan siya. Hindi lamang siya naglalabas ng mga prediction ng yung walang gaanong matibay na suporta. Yun nga lang, at yung kanyang mga basihan ay puro mga technical basis. Yan, galing sa mga indicators, patterns, ayan. Pero maganda na rin yan talaga. Isa na rin talagang matibay na basihan ang mga yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.